Ang pag-uusapan natin ngayon ay topic na may kinalaman pa rin sa isang uri ng adaptive challenge, ang value behavior gap. Ah, Makikita natin sa larawang ito ang isang signpost na may mga nakakabit na signage na may nakasulat na iba't ibang uri ng values. Mapapansin natin na ang mga signages na ito ay nakaturo sa iba-ibang direksyon. Diyan natin maihahalin tulad ang usapin ng adaptive challenges. Marami ring sangkot na values sa usaping ito at mahalaga na ito ay malaman, ma-diagnose ng isang adaptive leader kung ano-ano ang mga values behind each and every stakeholders. Tandaan natin na trabaho ng leader ang magsulong ng pagbabago sa kanyang grupo, sa kanyang organisasyon o sa lipunan. Yan ang kaibahan ng isang leader o pinuno sa isang administrador o tagapamahala. Ang tagapamahala, ang kanyang pangunahing trabaho ay magpatakbo, magkabay, magpalakad ng isang organisasyon gamit ang mga palisiya, patakaran, protocol o procedure na meron ito. Ang pinuno o ang leader ay kadalasang nagsusulong ng pagbabago. Oops. Bilis. Sa isang adaptive challenge, madalas ay maraming tumututol sa pagbabago na isinusulong ng leader. Maraming resistor to change. Ito nga ay sa kadahilanan na sa adaptive challenge maraming stakeholder ang sangkot at bawat stakeholder na yan may kanya-kanyang taglay na mga agenda, layunin o values na siyang nagdidikta ng kanilang behavior. Madalas yung mga nagre-resist ay may isinusulong na values na kakaiba sa matingkad o pangunahing value na isinusulong ng pagbabago ng change initiative sa kasalungat o hindi align sa values na isinusulong ng change initiative. Subalit, sa ayon kay Heifetz, iniisip raw ng mga tao na ginagawa nila o isinasabuhay nila ang marami nilang values ng sabay-sabay. Pero sa totoo ay nagfo-focus lamang ang mga tao sa ilang values. Lalo na kapag nagiging mahirap ang sitwasyon, when the going gets rough, ika nga. Madalas kung ano yung totoong core values nila ang nabibigyan nila ng focus sa mga ganitong sitwasyon. So sa usapin ng pagsusulong ng change initiative, diyan pumapasok ang matatawag nating magic o tool ng adaptive leader para ma-mobilize niya ang stakeholders para makilahok sa change initiative niya. Dalawang bagay ang dapat niyang tandaan na pwede niyang gawin. Ang una ay matukoy niya ang core values ng mga stakeholders na ito. At ang pangalawa, pag natukoy na niya, isipin niya kung paanong sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanyang programa o inisyatiba ay maisusulong pa rin at maisasabuhay ang value o pagpapahalaga ng mga stakeholders na ito.
Kailangan sa puntong ito talaga ang creativity na kung sa unang tingin, parang sumasalungat o hindi align ang core values o ang mga values ng resistor to change. Paano kaya yung creative ways na maipakita sa kanya na hindi, sa totoo yung core values mo naman ay hindi salungat. Kung hindi, may opportunity pa rin na sa buhay mo at maisulong while you are embracing the change na ipinapanukala ko dito sa Change Initiative. Madaling sabihin pero may kahirapang gawin. Totoo yan. Pero tingnan natin itong kwento ni Ronald Heifetz para mapag-isipan natin kung paano natin yan maisa sa katuparan. Sabi niya, sa isang proyekto na ginawa nila kasama ang isang grupo ng mga superintendent sa pampublikong paaralan, tinalakay daw nila ang isyu ng pagpapahaba ng oras ng klase ng kalahating oras, pagdadagdag ng kalahati pang oras kada araw. Nung ipinaresenta yun, halos agad-agad nagsimbalang maliitin ng grupo ng mga superintendent ang motibasyon ng unyon ng mga guro at ng mga tagalinis o school custodians. Sinabi nila na pansarili lamang ang motibasyon nila. Ayaw lamang ng mga guro at mga custodians na sumali o sang-ayunan ang pagpapahaba ng oras dahil ayaw lamang daw nilang magtrabaho ng mas mahaba kada araw. Sabi ni Heifetz, mahirap para sa mga superintendent na isaalang-alang ang posibilidad na ang mga guro at mga tagalinis ay maaaring mayroong marangal na dahilan sa pagtutol sa mas mahabang oras ng klase tulad ng mga sumusunod na halimbawa: pag-iwas sa burnout ng mga guro, pagpapanatili ng oras para sa paghahanda ng mga klase o class preparation, pag-promote ng kanilang sariling malusog na buhay pamilya o yung work-life balance na tinatawag, o kaya ang pagbibigay ng oras sa mga estudyante na makilahok sa mga aktibidad sa labas ng paaralan. O naniniwala ang mga tagalinis na kailangan nilang oras na iyon upang linisin ang paaralan at tiyakin na ligtas ito para sa mga estudyante para sa susunod na araw. Sa totoo, ito ay mga values valid at mga mararanghal na maaring sa unang tingin hindi na consider ng mga superintendents, at kung bibigyan ng malalim na pagtingin, maaari namang may pag-usapan para mapa-on board ang mga miyembro ng unyon ng mga guro at mga custodians sa ipinapanukalang pagbabago o pagpapahaba ng oras ng klase. Sa tingin ko, ito ay isang magandang palaisipan at ito ay magandang paliwanag kung paanong ang pag-uncover ng values ng mga stakeholders ay makakatulong sa isang adaptive leader para ma-drive ang behavior ng mga ito para sumuporta sa Change Initiative. Yan po lamang at maraming salamat.